Para masiguro ang integridad ng resulta ng May 12 elections, nagsagawa ang COMELEC ng random manual audit sa piling balota. Layo nitong tiyakin na tama ang bilang ng automated counting machines. Pero may mga grupo na nananawagan na dapat magkaroon ng independent audit, hindi lamang self-audit ng COMELEC para mas mapagkatiwalaan ang resulta ng halalan. Magbabalita si Jason Rubico. Nasa 2 ballot box na ang natapos sa random manual audit o mano-manong bilangan bandang alas 3:30 ng hapon. Batay sa monitoring ng COMELEC, nasa 189 ballot boxes ang dumating sa kanilang RMA Center mula sa mahigit 700 inaasahang ballot boxes. Napili ang mga ito sa pamamagitan ng raffle na isinagawa ng Philippine Statistics Authority. Kabilang sa mga dumating ay mula sa mga lungsod sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon. Ang mano-manong bilangan ng piling balota ay isinasagawa upang masigurong tama ang bilang ng automated counting machines o ACM. Mahalaga ang random manual audit para mapatunayan natin na yung votes na kinount ng automated counting machine, ACM dati VCM, ay accurate, na pwede nating we can rely upon the results of the votes counted by the automated counting machine. So, mabigyan natin ng assurance ang mga tao na based on the samples that we have selected na tama naman ang pagkakabilang ng automated counting machine. Oo. Patuloy ang isinasagawang audit ng mga balota rito sa Random Manual Audit Center ng COMELEC. Pero ang tanong, gaano ba ka-reliable ang audit na ito? Matutugunan ba ang kahilingan ng mga nananawagan ng manong-manong bilangan sa lahat ng mga balota? Yang ating teams, nag-training tayo 2.5 days na 3 batches yun. Bawat batch, 2.5 days of training. Okay? And karamihan sa kanila na involved na hindi pa sa election. Naging member of the electoral board. Bukod sa audit team, may mga verifiers at supervisors din mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, Philippine Institute of Certified Accountants o PICPA at iba pang organisasyon. Para naman sa isang anti-election fraud advocate, hindi magiging sapat ang random manual audit ng COMELEC dahil ito ay self-audit. Ang dapat daw na isagawa ay isang independent audit. Meron bang financial statement na tatanggapin ng bangko kung kayo'y mangungutang sa bangko? Ibibigay mo ang financial statement as a requirement. Tatanggapin ba ng bangko na ikaw lang ang nag-audit? Self-audit? Hindi. Kailangan ang financial statements mo ay audited ng independent auditor. Yan ang ginigiit namin sa COMELEC. Hindi pwedeng ang resulta, kayo ang mag-self-audit. Dapat i-audit namin yan independently para mapagkatiwalaan yung resulta. Ayaw ng COMELEC dahil may magic. Hindi naman po pwede ang COMELEC ang magmamaniubra ng mismong random manual audit na hindi naman kami lang ang miyembro ng committee po na ito. Nandiyan po yung ating Philippine Statistics Authority, ang PICPA mismo, ang NAMFREL, ang PPCRB, ang LENTE, naandyan po sila lahat. Matapos ang May 12 elections, lumakas ang panawagan ng mga botante para sa pagbabalik ng manual voting. Kasunod ito ng sunod-sunod na aberya sa mga automated counting machines na nagdulot ng pangamba sa integridad ng halalan. Dagsa ang reklamo mula sa iba't ibang presinto, mga makinang nag-malfunction, vote receipts na hindi tumutugma sa aktwal na binoto, at mga boto na tila nawala sa sistema. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako po si Jason Rubrico, SMNI News.